Siya po ang pinaka-applyin po natin. Applyin po siya ni Sir AD. Ayan. Ayan. Grabe exciting. Ayan. So ngayon siya po ay isang work at Amcor Technology, Philippines, semiconductor company as line leader, 11 years. Nag-resign din po siya from work since January 2011. And then, plain housewife na din po siya for almost a decade. Working part-time as realty sales agent. Grabe yun, no? Meron din siyang small-time business woman prior crowd 1. She is also an advocate of 10-20-70 principle. Ayan. Previous job niya before Amcor Technology contractual, department store, telephone, audio operator, cashier is in Apply Center, Mega Mall. And then, naging office secretary din po siya, work as a working student, construction firm. After Amcor days, she tried to work as call center agent. And then, attended everything she learned until she came to know Proud One through an online friend. Grabe yun. Ang dami po niyang napagdaanan bago niya nakilala si Proud One. So, ibig sabihin, ang dami niyang experience. So, excited na ba kayo marinig yung journey niya? Kung sino po ito? So, ngayon, let us all welcome our first speaker for tonight. Walang iba kung hindi si Coach DC Escovila. Ayan. Coach. Ayan, si Ma'am Daisy. Ma'am Daisy Escovila David. Yan, nasa loob si Ma'am Daisy. Wala. Para na paglag ato si Ma'am Daisy. Ayan. Ma'am Daisy. Ma'am Daisy. Nalaglag yata ma'am kasi nasa Quezon siya, medyo mahina ang signal. Siguro ay punta muna tayo. Andiyan na ba? Hello. 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 Ay, andiyan na pala, andiyan na. Okay. Ay, hello po. Sir, pasensya na, hindi ako makapag-open ng video ko kasi masyadong mahina. Baka lalong hindi ako marinig. Sana marinig po ako. Malinaw po ba? Okay lang, ma'am. Okay lang. Okay. Grabe, kinakabahan pa rin ako. So, magandang buhay po sa inyong lahat. Sobrang excited po ako. First time ulit after how many months makakabalik ako ng webinar. So, sobrang excited po akong mag-share sa inyo. So, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, kagaya nga po ng sinabi ni Ma'am, talagang galing po from humble beginning po yan. So, nag-start po talaga ako na as in wala pong alam. Alam niyo po yung lagi lang akong nai-invite, napapasali. Actually po, si Sir Eddie po kasi ay upline ko sa mga sinasalihan namin. So parang pasali-sali lang ako. So sino pong mag-aakala na yung isang housewife na, plain housewife, kung iisipin po nyo, paanong magkakaroon ako ng influence? Isang housewife lang ako, sinong maniniwala sa akin? Tapos alam niyo po yung sinasabi ko dyan na businesswoman, alam po niyo yung pakonti-konti lang na may konting bills payment, may konting mga benta-benta ng load, tsaka kung ano mga pwedeng ibenta, yan lang po talaga. Syempre pag housewife na po, ganyan lang. So yun nga po, nasabi na naman ni Ma'am yung ibang mga pinagdaanan ko. Gusto ko lang po talaga ding ma-inspire yung mga bago pa dyan. So baka isipin nila na, hindi ko kaya yan, baka sila lang, baka hindi ako para dyan. So nag-start po talaga ako ng journey na ganyan. Parang wala po ang tiwala sa sarili ko. Since nga po medyo matagal-tagal na housewife ako. Parang alam niyo po yung nawalan ka na rin ng tiwala sa sarili mo. Pero at the same time, kahit na feeling mo wala nang nangyayari sa'yo, parang katulong ka na lang sa bahay ng mga, parang yaya ka ng anak mo, tutor ka lang ng anak mo, parang mga ganyan na lang na po. Pero nung nag-start po ako dito, sa totoo lang, galing po ako ng mga scam na mga small time lang naman na scam. So parang feeling ko noon ayoko na talaga. Sabi ko baka hindi para sa akin yung mga ganito. Kasi ang dami na paulit-ulit. Sabi ko gano'n. Siguro
Sabi ko siguro para sa ibang bagay naman yung sa akin, baka try ko naman ng iba. Pero alam niyo po yon, yung mga failure po natin sa buhay, parang preparation po pala yan. So nakamit po kasi ako ng isang friend, online friend po ang sabi ko kasi hindi ko naman po siya nakilala talaga ng personal. Namit ko po siya during ng lockdown, kasagsagan po ng lockdown March dito sa atin sa Pilipinas, no. So namit ko po siya sa isang online din kasi yung nasalihan namin pareho po kaming na-scam. Dahil mabait po siya, ang pangalan po niya is si Miss May. Teacher po siya. Sabi niya sa akin, "Ma'am, meron pa akong isang nakita, baka naman pwede nating i-try ito." Sabi niya ganyan. Pero sabi ko, hindi ko naman siya ni-reject dahil nga mabait siya. Sabi ko, parang nakiayo na lang ako sa kanya. Pero sa isip ko, hindi na to, parang wala na, ayoko na. Pero sinali niya po ako sa isang GC, doon ko po nakita yung Crowd One. So parang nung time po na yon, syempre lockdown, ang iisipin mo muna is pang budget ng family. Ang nasa isip ko noon is hindi ako gagastos ng ganun kalaki kasi pandemic nga at saka isa pa wala naman po talaga akong source of income kundi galing lang sa asawa ko. So parang mahirap, sabi ko nung time na yun, parang mahirap yatang kumupit sa sweldo ng asawa pag lockdown. Pero alam niyo po, nung nag-backread ako noon, kasi nga wala nang magawa dahil lockdown na, no, nakita ko kung gaano siya kaganda. So, na-curious talaga po ako sa kanya. So, nagbasa ako ng mga comments doon, tsaka nanood po ako ng mga videos doon. So, doon po nag-i-start yon. Pagka inaral mo na siya, mabubuksan na yung isip mo eh. Parang hindi na yan parang nanghuhula ka lang na, baka scam, baka ganito rin to kagaya din ng iba. So, nag-start siya by learning. So, nag-start po ako, actually, hindi po ako masyado talagang nag-guide na kagaya nitong ginagawa natin. So, sobrang mapalad po tayo na nag-guide po tayo, no? Ako po nag-start talagang on my own. Hanap ako sa YouTube, tas wala din akong masyadong matanong kasi nung time po na yun na nakapasok na ako, yung upline ko po, hindi siya nagpatuloy. So parang, ang hirap naman yata nun, talagang nandun ka na, parang ready ka na, pero wala nang mag-guide sa'yo. Kung hindi talagang sariling initiative mo na lang yun, no? So hanap ako ng hanap. Hanggang every day, every night, bago ako matulog, siguro mga 3-4 na video yan. Tapos, naalala ko noon, sabi ko, ito na, magjo-join na talaga ako. Pero, yun nga po, nagpe-pray ako noon kasi sabi ko, Lord, kung talagang para sa akin yung Crowd One, sabi ko, parang tulungan mo naman po ako kasi yung 6,000, talagang, sa totoo lang po nung time na yun, napakalaking halaga sa akin yan, yung 6,000 na yan. Sabi ko, saan naman ako kukuha ng mga ganyang halaga? Hindi ko naman pwedeng ipagpaalam sa asawa ko yan kasi alam ko nang sasabihin niya, tigilan mo yan. Kagaya po ng ibang narinig ko, tigilan mo yan, walang mangyayari yan. Baka mamaya mas-scam ka na naman or gastos lang yan, ganyan, no. Ang ginawa ko po, syempre, pagka gano'n na feeling mo wala ka nang magagawa, alam niyo po yung prayer, laging may nagagawa. So, sabi nga ni Doc Dan, no, na pag ikaw ay mayroong faith na na-attract mo yung yung pag positive yung thinking mo, na-attract mo rin yung positive. Pero sinamahan mo syempre ng sobrang prayer yon. Sabi ko noong time na yun, Lord, tulungan mo ako. Saan ako kukuha ng 6,000? Parang it's impossible, sabi kong ganun. Nung time po na yon, naalala ko, yung pong sinalihan ko na mga company, naka-withdraw po ako ng isang 3,800 tsaka isang 2,400. Sabi ko, ito na ba yung sagot dun sa prayer ko? Pero paano ko to isusugal? Pwede namang pang ko na to, pang budget ko na sa bahay. Pero talagang alam niyo po yung meron kang gustong mabago eh. Sabi ko, kung magne-negosyo naman ako sa halagang 6,000, ano naman ang possibility nakikita ako? Kung kay Crowd One, sabi ko, parang mas malaki yung possibility. Basta i-workout mo lang. So, nung time na yon, sabi ko, sige, pikit mata, pero sabi ko, bahala na, Lord, kung ito binigay mo, naniniwala ako na para sa akin na talaga to. Kasi ikaw na yung nag-provide eh. Hindi ko na hinugot sa sarili kong bulsa. So, yun, nag-join na po ako, no. And then, nandun na po ako, ito po talaga no, kapag nandun ka na, bigla ka namang merong mapapanood na mga negative. Sa totoo lang, after ko po maaral siya,
biglang lalabas na yung negative. Alam niyo po yung talagang pinipilit ng kaaway na pabagsakin ka. Naiiyak na po ako nung sabi ko, paano yung 6,000 ko? Paano na yung 6,000 ko? Hindi ko na mababawi yun. Ganto na lang. Pero alam niyo po yung dapat nagpapatuloy ka talaga eh. At hindi ka lang nagpapatuloy ng basta-basta na lang. Parang yung prayer po, lagi mong kadikit yan. Kasi may mga bagay na parang imposible para sa atin. Pero yun nga sinasabi na, when you work, you work. But when you pray, God works for you. Talagang yun na lang po yung pinanindigan ko nung time na yon. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako, may networking pala to. Sabi ko, hindi naman ako networker. Sabi ko, paano kaya ito? Pero, sa kabilang banda, naisip ko rin naman na, although parang mali naman yung naisip ko na yon, kaya lang nakatulong din yon. Ang nasa isip ko po noon, hindi bale, siguro after 3 years, mag-aantay na lang ako kung talagang wala akong mai-invite. Pero, ang maganda po noon, naisip ko na paano naman yung mga kamag-anak ko kung ganun din. Sabi ko, after 3 years, kung meron din silang hihintayin, so why not? Sabi ko ganun. So try ko na lang ding mag-share. Pero sa kagandahang palad po, kumbaga meron po tayong 1,000 friends, walang naniwala halos. So parang sobrang disappointed ka na. Tapos marami kang kamag-anak, parang may ilan lang doon na naniniwala. Pero yung mga naniwala, wala namang pera. Sabi ko, parang imposible talaga para sa akin to. Ang hirap. Pero pag ina-attract mo kasi lagi yung negative, sasabihin mo lagi na ang hirap, talagang wala ka na magagawa. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Basta ako gagawin ko lang kung ano yung magagawa ko ngayon, bahala ka na. So, ang inisip ko, sabi ko, invite ko yung mga friends ko na, hindi, ang inuna ko po kasi is mga kamag-anak. Invite ko yung mga kamag-anak ko na OFW. Sila po talaga yung unang naisip ko. Kasi naisip ko na pag uwi nila ng Pilipinas, at least kahit pa paano may inaasahan sila. So, yun po, very blessed na for the first time, isang kamag-anak ko na OFW. Ewan ko po nag-explain lang ako kung anong napanood ko. Wala naman po akong masyadong detalyadong sinabi. Sabi niya, ate gusto ko, sige sali ako. Yun po yun, doon na po nag-start yun na, meron din palang naniniwala. Kung merong 1,000 mahigit na hindi naniwala, meron lang isang naniwala, nagbibigay na po siya ng lakas ng loob. So, ayun na, nagtuloy-tuloy na yon, parang talagang one step at a time. Huwag mong isipin na kailangan maging milyonaryo agad ako dito. Hindi, gawin mo muna kung anong magagawa mo, kung anong sitwasyon nandun ka. So isa-isa hanggang sa nakadalawa na ako, tapos yung isang kapatid ko, OFW din yun, nasa Japan. Tapos, naalala ko si Sir Eddie. Alam niyo po yung talagang i-guide ka ng Lord kung sinong taong gagamitin niya eh. Pero nung time po na yon, sobrang hesitant ako na mag-share sa kanya kasi ang nasa isip ko parang, naku, napakalaking tao ni Sir Eddie. Parang paniniwalaan kaya niya ako tagasali lang ako lagi sa mga inaalok niya, tapos ngayon aalokin ko siya, parang ewan ko lang, sabi ko gano'n. Pero there's no harm in trying. Nag-try lang din po ako na hindi naman ako nag-e-expect na sasali siya. Parang ina-expect ko na rin po nung time na yun na kung di man siya sumali, wala naman ding mawawala sa akin. Kung sumali siya, ay di blessing na po yun. Bonus ng malaki sa akin yun. So nung time po na yun, no, pa 1 week ko na, sinend ko po sa kanya yung video, pero hindi niya po ako pinansin ng siguro mga 1 linggo din akong nag-aantay sa kanya na pansinin niya ako. Parang wala, sabi ko, okay lang. Kung ayaw ni Sir Eddie, sabi ko siguro hindi siya. Pero naghanap po ako ng iba, wala, talagang wala. Ang hirap po ng makaapat nung time na yon. Kasi imagine niyo po ano na nun parang mga March 29 na nun. So ang tagal na no, di 1 linggo na. Come April 6 po, sabi ko, 1 linggo na, parang wala na ako nung fear of loss na tinatawag. Sabi, di bale, basta ang importante nandito ka na, sa isip ko lang. Importante nandito na ako. Kung hanggang kailan ako mag-aantay, sabi ko, at least habang nag-aantay ako, nag-i-invite naman ako, tinatry ko naman yung best ko na manood lagi at mag-explain, isa-isa. Imagine niyo po yun 20 po na tao, isa-isa ko silang kinakausap online, nagpupuyat po ako, manonood ako, tapos mag-explain na naman ako. Hindi po kasi ako nung yung i-gather ko yung isang crowd, tapos mag-explain ako. Kasi po wala naman talaga akong gano'n. So isa-isa yung approach ko. Imagine niyo po yun, araw-araw, gabi-gabi, magtatatawag ako, tapos i-deny ako ng marami. Tapos another prospect na naman, hanggang
one time, parang alam niyo po yung pagpagod ka na, magpahinga ka rin. Alam niyo po, sobrang talagang gusto ko ng, talagang alam niyo po yung literal na napatayo ka, napatalon ka. Nag-text po kasi nag-chat po si Sir Eddie, sabi niya, Daisy, inaral mo na ba yan? Ganoon talaga yung approach niya sa akin, Daisy, inaral mo na ba yan? Sigurado ka ba dyan? Sabi ko, oo sir, sabi ko gano'n, naaral ko naman siya, pero tingnan nyo rin, at least dalawa tayong nag-aral. Tapos sabi niya, sige, sabi niya, 6,000 lang naman pala yan. Kumbaga sa kanila po, siguro sa Europe, maliit lang yung 99. Sabi niya, sige, try ko total 6,000 or 99 euros nga. Sabi niya, sige, isali mo ko. Alam niyo po yung time na yon, yung sobrang tuwang-tuwa po talaga ako kasi parang, wow, meron na akong 125 euros. Sure na yung apat ko. So, alam niyo po yung kada success mo, parang, Lord, thank you. At least nakaapat na ako. After ilang araw ng pagpupuyat ko, yung kaka-one-on-one ko, nakaapat din ako. So, ibig sabihin po talagang yung journey po ng success, dumadaan po talaga siya dun sa yung parang sinasanay ka. Kasi wala pong sinasabi na quick rich scheme. Parang sumali ka ngayon, after a week, mayaman ka na. After a month, mayaman ka na. Wala po talagang ganon. Kasi parang itetest ka rin po ng Lord kung gaano ka kasipag, gaano ka katyaga na maabot yung mga pangarap mo. At alam ko po na sa mahaba, for how many years na pagsali-sali ko na sabi ko, ito na yung break ko. Kasi noon ko lang naka-experience po ng ng in a week, parang yung 125 euros, sabi ko parang napakalaki nito. Sobrang laki na po niya sa akin. Imagine niyo po yun. Kung sa ibang tao, barya yan, sa akin parang ginto na yan. So, doon na po nag-start yun na nagdire-diretso na siya. Kaya ako po, sobrang thankful ko sa Team Europe. Actually, di ba po, nagkaroon kami ng struggle sa Pilipinas, nagkaroon ng mga issue-issue na ganyan. During those times po na parang, actually, naiiyak na po talaga ako kasi parang habang tinatry mo yung best mo, parang pilit laging inaaway, pilit laging kinukuha ng kaaway na panghinaan ka ng loob. Pero alam niyo po, nung time po na yon, ang dami pong nagchat-chat sa akin ng mga taga-Europe, ma'am, salamat kasi nadala niya yung crowd one sa Europa, napakilala niyo. Imagine niyo po yung hindi ko naman sila mga kakilala pero nagpapasalamat sila. Pero hindi lang po nila alam na every time po na nagpapasalamat sila sa akin, sobrang nagpapasalamat naman ako kay Lord. Sabi ko, Lord, itong mga taong tong nasa ibang bansa, ginamit mo para magpatuloy ako. Although nanghihina ako sa Pilipinas ng time na yon, sabi ko, sobrang blessing. Enough na yon para magpatuloy. So, ibig sabihin po, huwag niyo pong tingnan yung kalalagayan niyo na parang ayoko na, kasi parang hindi para sa akin to. Wala akong influence, maliit ang circle of influence ko. Kasi alam niyo po yung pag ginamit ka talaga ng Panginoon, kahit anong kalalagayan mo, mag-iit ka man, pwede ka niyang gamitin. So, ito po yung lagi kong sinishare sa mga downline ko na huwag kayong panghinaan ng loob. Kung kayo nga na mga OFW kayo, marami kayong friends, o nasa Pilipinas man kayo, marami kayong mga friends, pwede po niyang gamitin yan Ano man po rin yung kalalagayan natin, basta talagang dinedicate mo lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, talagang pwede ka niyang pagpalain. So, wag po nating sabihin lagi na okay lang kayo kasi mga apply na kayo, marami na kayong Kasi, yan pong mga apply natin, naging kagaya din po nila tayo. Nagsimula din po sila sa wala, nagsimula din po sila sa puyat, sa pagod, rejection. So, hindi po hindrance yung mga yan. Actually, like ko pong sinasabi sa mga downlines ko dito ngayon sa Pilipinas, yung pong nararanasan natin is parang pagtitrain lang sa'yo para prepared ka na kapag binigay na sa'yo ng Panginoon yung blessing na para sa'yo. So, hindi po siya nanggagaling sa sariling galing natin. Huwag po nating panghawakan yung sariling galing natin. Pero lahat po ng meron tayo is po yan ng Panginoon para maging instrument po, para maabot po yung pangarap natin. So, lahat po ng ginagawa natin, anuman success po meron tayo, parang huwag po natin kalilimutan na ang totoong success is laging kasama yung Panginoon. Kasi kahit ano ka man ngayon, ano man yung kalalagayan mo ngayon, kung sa tingin mo man ay mahina ka o magaling ka, talagang nanggagaling po lahat yung totoong success doon po sa nagbigay po ng buhay sa atin. At siya po yung
hindi po by accident na nandito tayo, siya po ang naglagay sa atin kung nasaan po tayo ngayon. So ang key lang po is magpapatuloy po tayong lahat. Huwag kang panghihinaan ng loob. Kung ano man yung meron ka, magpatuloy ka, mag-aral ka, mag-share ka. So ang mission po kasi natin is para lahat ng ginagawa mo, ano man yung kaperahan na meron ka, mag-glorify mo yung Panginoon. Hindi naging successful ka para mawala ka doon. So lagi po nating babalikan yon. So ako po kahit apply na po ako ngayon, sa totoo lang, parang hindi pa rin po ako makapaniwala, no? Pero sobrang thankful po ako sa lahat ng mga tao na nandito, naniwala sa inyo. Kasi sabi ko nga po, sa prayer ko noon, sabi ko, Lord, sana hari nawa na yung mga taong makakasama ko dito, nakapasok na sila dito, sana maging instrument mo rin yung Crowd One sa buhay nila kung papaano sa isang housewife na kagaya ko, nagamit mo yung Crowd One. So yun po, all glory to God sa lahat po ng success na meron po ako ngayon. Galing po talaga yun sa Kanya. So binigay niya po yun sa atin. So nandito na po tayo, not by accident, kundi talagang itinilagan niya po tayo. Kasi hindi naman niya tayo ilalagay sa sitwasyon na na parang wala kang mangyayari dyan. So it's all by faith din po and perseverance. So yun, magandang araw po sa inyong lahat. Thank you. Ayan, grabe. Grabe sa napaka-inspiring story ni Ma'am Daisy. Grabe yun. Diba? So, ayan, grabe yung story ni Ma'am Daisy. Isang plain housewife lang po siya. Hindi din po siya networker. Pero bakit po, ayan, natutunan ni Ma'am Daisy dahil pinag-aralan po niya ang negosyo. Kaya dito po talaga kailangan nating pag-aralan ang business. Ayan. Hindi po dito sabihin na kumbaga pagalingan, magaling ka na. Hindi po kailangan pag-aralan po natin yung negosyo natin dahil marami pa po talaga tayong dapat malalaman. Ayan, kasi yun nga, kailangan learn first before we earn. So, ganun po talaga. Tuloy-tuloy lang po tayo, never give up. Ayan, katulad kay Ma'am DC, hindi po talaga siya talaga tumigil, tuloy-tuloy lang din po kasama ang prayer. Kasama talaga natin sigat sa kasi sigad po talaga magbibigay sa atin ng guide. Ayan. Siya po ang magtuturo sa atin sa mga tamang tao na makasama natin sa negosyong ito. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagka-Crowd One. Kahit ngayon nahihirapan po tayo kasi mga grand uplines din po natin, ang dami nila talagang dami nila mga pinagdaanan. So, ganun po talaga, pagdaanan po talaga natin yan kasi ang success ay hindi naman kumbaga kailangan step by step process. Ayan, maraming salamat po Ma'am Daisy sa napakagandang story po. Alam ko po yung mga nandito sa loob na i-inspired po lahat sa journey ni Ma'am Daisy. Ayan. Maraming salamat Ma'am Daisy. So ngayon po,